Ito si Rene J, ang roamer ng Aurora. Ginamit niya si Matilda sa MPL Philippines Season 14 laban sa Team Liquid PH. At sa video na ito, ipapakita ko sa iyo kung anong item at emblem ang gamit niya kay Matilda ngayong Season 33 para sa kanyang full build first item. Top Boots, Flash of the Oasis, Enchanted Talisman, and Blood Wings. Para naman sa kanyang emblem, gumagamit si Rene J ng support na may Inspire, Wilderness Blessing, and Quantum Charge. Narito ang highlights kung paano niya gamitin si Matilda sa MPL Philippines Season 14 regular season. Pero mag-flicker out dito si Yue at si Sanford na nga doon magiging target nila para mapapaliktad yata. At mahuhuli na nga doon si Yue. Pero yun nga lang, mapapalitan na din. Makakabawi dito si Limon kahit naman kay JPN. Look at Doming and even Cartesi. Grabe naman! Pero sarili laban si Demon Knight, pero din sarili laban si Cartesi. Layo na. Habang na si Matt! Naku muna pin down, habol muna dito ang Team Aurora at members mula sa kanilang kupunan. Ang mahabol dito kay Shanji, ang tanong, makakasurvive ba siya? Lumakad-lakad na lang, andun yung bones, pero hindi sapat. Kahit sakto rin na nakapwesto agad sila dito sa may turtle. Pumasok na si JP. Tuloy pa rin ang laban. Shutdown pa rin dito kay JP. Pero yun nga lang, parang Aurora na naman nanalo sa team fight. Ako na si Matt din si Sanford. Kailangan niyo matras. Pero hindi siya makakatras sa kamay ng Team Aurora. Then bottom lane. At parang na-speed up. Grabe naman talaga yung mga instinct dun. Alam nila na merong Cartesi dun sa may nabo. Karo rito. Kala, sumunod yung ibon. Sumunod yung ibon. At dahil dyan, na-shutdown na dito ng ibon si Cartesi. Grabe, the hitman, Rene J. Kahit saan ka pupunta, pre, tusundan kita. Yan, pagka tinatamad na maglakad yung ano, at alakasin mo dito si JB. Another kill para dito sa Aurora. Round tulungan kagad ang mga members nila. Aray! Ito na ang pagsugod ng Ayun Team na naman! Aurora. Ito naman yung birthday! Ayun na nga! At yung birthday naman na nakapatay dito kay Cartesi. At habang nangyari yun, si Sanford nakuha na rin yung Lord. Masasecure dito na Aurora. Habang si Energy mapatay na, very beautiful free hit lang. Ginamit pa yung flicker para doon sa penalty zone. Daddy JP is down as well! Okay, gold lead by the way para dito sa Aurora. Madedepensahan ba to ng TL diversion na dun sa may Gedli? At biglang may lumitaw na Edward Scissorhands at ginamit ang ating circling Eagle Jake who's gonna be down at pumasok na rin si Demon kahit para makuha mga players dito na TPH. Tempest of Blades, inilalaban ni Cartesi pero hindi siya palalabanin ng Aurora at wala nang dedepensa si Sanford na natitira at hinihit na pa isa-isa yung base dahil Aurora para sa game number 1. Yung gig Speed ng Aurora. Speed na may kasamang linis talagang nakita natin doon at grabe ang mga highlights na nabigay doon ni Rene J as the Hillman. Oo. Isipin mo nakamatilda siya pero may pansarili siyang highlights niya. Yun na ata yung pinakamahabang circling eagle na napanood ko sa buong karera ko bilang caster. Sa circle. Hindi na siya circle, para siyang straight. Para akong lumipad flying eagle. from Manila to Riyadh na ganong kalayo, bossing. medyo Tapos, as para sa inyo, nagsastock yung damage doon sa layo ng trinabil mo, di ba? Wala, sobrang sakit. Nakita naman natin.